Hello guys, magandang araw. So guys, pag-usapan natin ngayon yung commitment. Gaano ba kahalaga ang commitment? So guys, punta muna tayo sa employment. Ano ba yung commitment sa employment? Yung gumising ka ng maaga, kahit inaantok ka, pinipilit mong gumising. Di ba? Ang tawag doon commitment. Tapos pag nasa biyahe ka na, kahit na pila-pila, pasakay ng MRT, siksikan sa bus, diba? Sabit-sabit sa jeep. Kahit bumabaha, kahit bumabagyo, pinipilit mong pumasok. Pag uwian na, mag-out ka ng alas 5 o alas 6, makakarating ka alas 9 na. Ang tawag dyan commitment. Tapos sa gabi naman, kahit hindi ka pa inaantok, matutulog ka na. Bakit? May pasok pa bukas. Pagdating ng day off, tutulog mo na lang kasi pagod ka sa buong linggo. Then, pagdating ng Lunes, pasok ka na naman. Excited ka ba? Nakaka-relate ako dyan. Hindi ako excited. Hanggat maaari, ayaw na ayaw ko nang mag-Lunes. Gusto ko tuloy-tuloy na lang yung pahinga. Pero pag wala naman tayong trabaho, naghahanap tayo ng trabaho. Kasi wala tayong choice. Wala tayong choice kundi pumasok kasi doon tayo nabubuhay. Ang tawag dyan, commitment. Ang tanong, ilang years mo gagawin yan? Kung nagsimula ka, 20 years old, 25 years old, for the next 40 years, gagawin mo yan. Dahil wala naman tayong kapital, kaya hindi tayo makapagnegosyo. Ang mindset natin, mamasukan. Kasi pinalaki tayo ng magulang natin, ang sabi, mag-aral mabuti, pag nakatapos, maghanap ng magandang trabaho. Kaya lahat tayo, ang mindset mamasukan. Pero pag namamasukan ka na, hindi mo na mamalayan, ilang years ka na dyan, 10 years ka na dyan, 20 years ka na dyan, hanggang sa mag-retire ka, hindi mo na malaya, na-trap ka na pala. Ang tawag dyan, trap. Na-trap ka dun sa rat race. So, walang katapusang sweldo, utang, bayad utang, sweldo, utang, bayad utang. Bakit? Kasi kinakapos. Hindi tayo na mindset na magnegosyo. Kasi unang-una sa negosyo, ang mindset, kailangan malaking kapital. Tapos ang mindset natin, pag negosyo, hawak mo oras mo. Pero karamihan sa mga nagnegosyo, dahil ang mindset, hawak nila oras nila, hindi binibigyan ng commitment. Minsan, pabanjing-banjing lang, feeling boss. Alam nyo, pag nagnegosyo ka, kung ano binibigay mong oras at commitment sa employment, dapat masigitan mo pa. Kasi, tsaka ka lang magpapahinga, tsaka mo lang may enjoy yung time freedom kapag establish na po yung business mo. Kaya sa umpisa, dapat ibubuhos mo muna yung oras mo, tsaka yung commitment mo. Minsan hindi lang 12 hours, 16 hours pa yan. Kailangan nakapokus ka. Medyo mahirap. Minsan, yung kinita mo sa isang buwan, kulang pa kumpara doon sa sweldo mo kung nagtatrabaho ka. Kaya minsan, nag-give up. Pero hindi nyo nakita, pag nag-give up ka, nawala yung chance mo na umasenso. Pag bumalik ka sa employment, oo nga, kumita ka, sure ball, sure salary, kinsenas katapusan, kaya lang, nasa linear income ka lang. Walang posibilidad na umangat. Aangat ka, konti lang. Tapos, pag umangat ka ng konti, tataas ng konti lifestyle, same lang. Parang wala nangyari. Ba? Kaya, guys, maraming tao, pag nag-business, ayaw ibigay yung buong commitment. Yung mindset mo kasi dyan, dapat, kailangan, bigyan mo ng oras. Kung mapapansin mo, marami sa mga nagninegosyo, di ba hindi tumatagal? Kasi hindi binibigyan ng commitment. Kailangan ng commitment mo rito, hindi lang pwedeng, I'll try. Mahina yun. Baka bumitaw ka pag nahirapan ka. I'll do my best. E paano ko yung best mo, hindi enough. So, kailangan mag-improve ka. So, yung I'll do whatever it takes, dapat yun ang commitment mo. Patay kung patay. So, meron akong isang kwento tungkol sa commitment. Merong isang grupo ng warrior. So, ang kalaban nila, 10,000. Sila, 1,000 lang. Nasabi ng mga grupo, nung 1,000, yung kakaunti, King Warrior. Sabi doon sa King Warrior, yung leader, King Warrior, umatras na tayo. Ang dami nila, 10,000. 1,000 na tayo, mamamatay tayo lahat.
Ang sabi naman ngayon ng King Warrior, hindi tayo atras. Kailangan manalo tayo dito. Wala na tayong babalikan. Kasi yung King Warrior, sinunog niya yung tulay. Yung tulay kung saan doon sila babalik. Pabalik sa kampo nila. Burning the bridge. Walang choice kundi lumaban. Walang choice kundi manalo. Kundi mamamatay sila. Kasi wala na silang babalikan. Iba ang kilos pag wala nang babalikan. So naglaban yung 10,000 warrior laban sa 1,000 warrior. Nanalo yung 1,000 warrior. Bakit? Kasi yung 1,000 warrior ang mindset, patay kung patay. Wala nang dahilan para matalo kasi wala na tayong babalikan. Mamatay o manalo lang. Yun lang ang choice nila. Walang atrasan. No surrender. Kailangan manalo o mamatay. Yun lang ang pagpipilian nila. So guys, sa negosyo, pag pinasok mo yung negosyo, dapat ang mindset mo, patay kung patay. Wala ka nang babalikan. Kasi karamihan sa mga nagninegosyo, pag hindi naman naging successful to, may babalikan akong trabaho eh. Pag hindi naman naging successful to, may babalikan ako na pagkakakitaan ko. Hindi nila nabibigay yung full commitment nila kasi may babalikan sila. So guys, nung nagsimula ako dito sa negosyo to na pinasok ko, ang nasa isip ko lang, wala na akong babalikan. Ano babalikan ko? Pagtitinda ng french fries? Ilang taon na ako nagtitinda, mula bata pa lang po ako, nagtitinda na po ako. Samot-sari na po ang mga tininda ko. Laman po ako ng kalsada sa pagtitinda. Namasukan din po ako. Hindi ko nakuha yung pangarap ko. Hanggang sa huling araw, bago ko nakita tong negosyo to, bago ko trabaho itong negosyo tong ginagawa ko ngayon, nagtitinda ako ng tubig. Bago ko magtinda ng tubig, ang tinda ko french fries. Guys, wala na akong babalikan kasi yung babalikan ko pagtitinda na naman. Pag namasukan ako, hindi naman ako nakatapos, wala ring asenso. Ang naipon ko sa pagkatrabaho, payslip lang ang naipon ko guys. Wala, laging kapos. Kaya guys, wala na akong babalikan. Kung pangarap ang pag-uusapan, wala na akong babalikan para makuha ang pangarap ko. Kundi dito lang sa negosyo yung ginagawa ko ngayon. Ikaw, kung ano negosyo yung ginagawa mo ngayon, magiging successful ka dyan. Tandaan mo. Basta ang mindset lang, wala ka nang babalikan. Wala ka nang aatrasan. Wala nang choice. Wala ka nang choice kundi umasenso.